Sa oras na ito, mga minamahal ko, hallelujah, tayo na po'y dadako sa pinakamahalagang yugto na ating abal na gawain. Kaya sa oras na mga minamahal, tayo po'y samang-samang tumayo. Praise God, tayo po'y samang-samang magbigay galang sa silata ng ating dakilang Diyos na buhay. Na ito po'y dadalhin sa ating nating aking kapamanggagawa, ating beloved preacher, Henry Tapio. Praise the Lord. God bless you sa ating kapamagagawa, ating malakapad Brother Ronald. Tayo po mga minamahal ay pasamandaliang manalangin. Praise the Lord. Tayo po sama-sama magkaisa. Opo, dakilang pagpala po namin ang mahal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na po sa umagang ito, kami po labis nagpupuri, nagpapasalamat mula Panginoon sa taglay-taglay po namin buhay, tiningan nagmumula sa kalakasan ng kalusugan ng aming mga pisikal na pangatawan hanggang sa oras na ito. Mula Panginoon ay pinagkaloob mo sa amin at ang malayang pagkakataon ng Diyos. Kami po patuloy bibigyan ng malayang pagkakanoy kay amin pong mapaglingkuran ngayong kalooban. Salamat po sa pag-iingat mo po sa amin. Muli mo kami pinarating na sa banal na lugar na ito na kung saan dito ka namin malayang mapaglingkuran ngayong kalooban. Salamat po sa pagtatagumpay ng mga gawain. Mala Panginoon na yung pong hilingasan simula sa aming pagpupuri ito nakating sa trono ng biyaya sa kalangitan sa mga buhay na patutuo na pakinggan po namin ang mga himalang gawa mo sa amin. Malapang napapatunay ikaw ang totoong Diyos sa buhay na Diyos. Mala Panginoon sa mga awit niyo mga awit. Salamat po sa inyong napakatamis na pisensya na lagi mong pinabadama sa iyong mga pinagpalang mga anak. Mala Panginoon sa bahagi po ng pagbibigay. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak na patuloy pong matapat na nagbibigay o Diyos. Bago kami darako sa pinakamalaga sa aming pakikinggan pag-aaral ng salita. So bago pong lahat, kami po lubos na nagpapakumbaba, patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, sa lahat ng aming nagawang pagsalangsang sa iyong makakurusan. Mala Pangilinisin mo kami ng kawalabanal dugo na umagos na kusang kalbarog. Mala Panginoon, samahan mo po kami. Mala Panginoon, sa aming pag-aaral ng banal mong salita, lalo tingin na bang lingkod sa ganang aking sarili. Wala po talaga akong magagawa. Patuloy kong umasa sa buksan mo po, pangunawa po namin sa iyong mga banal mong salita. Alisin mo lahat ang maging adang sa aming pakikinggan pag-aaral ng salita, sa aming pangkalatang panalangin, sa Pangulong dalangin, pagluhod ng banal mong propeta sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sinasamay, tinataboy lahat ng mga demonyong hadlang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ng ating dakilang Diyos na buhay. Bago tayo po dumako sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, ito po yung banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo muna po ay sama-samang nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagsamba. Pinapaabot po natin sa ating nag-iisang Diyos lamang, ang ating Diyos na tagapagligtas, ang may lalang ng nayon ng lupa, nagbigay buhay po sa ating lahat. Amen. Ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, walang ibang ating pinakamamahal na Prince Kristo, ang ating buhay na Diyos. Minsan pa po natin palakpakan ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At tayo po sama-samang nagpapaod dobling pag-respeto, paggalang sa mga ginamit po para sa ating mga kaligtasan, ang ating mga magulang natin sa ating Panginoon, natin minamahal, at kagalang-galang natin po malapastor ang ating malabanglista, ang totoong tao ng Diyos, ang totoong pastor ng Diyos. Amen. Ang propeta po ng ating dakilang Diyos, ating uling kapanahunan, binigay ng ating napakabait na Diyos upang mangalaga po sa ating mga kaligtasan. Hanggang sa panahon po na naroon po sa panalangin pag-aayuno sa kanila po mga beloved children, pinapaabot natin sa kanila ang mapagpalang umaga na po sa lahat po ng mga beloved children natin minamahal. Kagalang-galang natin pong malapastor, mula sa kanya pong minamahal na po at minamahal na manugang, mapagpalang umaga po sa kanila. Amen. Praise God. Patuloy natin sama-samang inaalala, sinasariwang pinagpalang buhay, pinagpalang banal na katuwang pagtuturo, pagmamahal ng ating beloved assistant pastor, ng ating beloved mama dear. Sa umagang ito, pinapaabot po mapagpalang umaga sa lahat ang aking kapwa magagawa sa panguna po ng ating beloved ordained preacher Edwin Montes, sa kanya pong mahal na pamilya, sa lahat po na maginagamit po ng ating buhay na Diyos sa kanyang balabusan, sa lahat natin maminamal, ibig na makapatidan, nakadalo po sa ating magdamagang pananambahan, maging sa lahat po ng ating mga beloved webcast viewer, na hanggang sa oras na ito ay gising na gising pa. Amen. Praise God. Gising na gising pa po ba tayo? Magsabing praise the Lord. Salamat sa ating napakabait na Diyos. Amen. Patuloy tayong binibigyan ng kalakasan, gising na diwa, dahil tigit sa uling na yugto natin balagawain, tayo manatiling gising sa ating pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat sa matamis na pangalan po ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise God. At ating pong buksan ang ating pong versikulo dito po sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 12, talatay 15 hanggang 20. Kindly lang po. Amen. Ang Ebanghelyo ay kay Lucas, Kapitulo 12,
Ang talata po ay 15 hanggang 20. At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At nagsaysay siya sa kanila na isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kaniya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Amen. Amen. God bless you po. Ang Diyos po magpala po sa kanya pong banal na salita. Po yun ang ating po pinakamawal. Sa panahon po natin ngayon, praise God, napakarami pong mga tao na naliligalig at nababagabag dahil sa nangyayari sa ating paligid. Yung pong klima ng panahon na talaga pong napakarami pong mga tao na nagkakasakit. Na ito po'y nagdudulot ng kahirapan ng buhay ng tao. Kaya patuloy pong pinagsusumikapan ng tao kung paano siya makasurvive sa kahirapan. Pinag-aandaan ang araw ng bukas. Iniisip ng tao kung paano makamit yung tinatawag na magandang kinabukasan. Napakarami po. Sa panahon po natin ngayon, doon lang po sa lugar po ng Concepcion, napakarami pong ilang tao, pati po yung mga estudyante, ilang estudyante po yung na stroke, mga minamahal ko. Sila po ay nabawian ng buhay. Purihin ang ating mga Panginoon. Napakarami pong mga tao na naliligalig o nababagabag, natatakot sa pangyayari po sa kasalukuyang panahon po natin ngayon. Subalit, kung ating pag-aaralan ang banal na kasulatan, ang dapat pong paghandaan ng tao, hindi po yung kung paano siya makaalis sa kahirapan, malampasan niya po yung karamdaman sa kanyang buhay. Hindi po yung dapat niyang pagandaan, kundi po, ang dapat niyang pagandaan, mga minamahal ko, kung darating sa kanyang tinatawag na kamatayan. Dahil ang buhay ng tao, sadya pong hindi po mananatili sa mundong ito. Darating ang tinatawag na kamatayan sa buhay ng tao. Nasabi ng banal na kasulatan, napakaikli ng buhay ng tao. Sa mga viewer po natin, mga minamahal ko na nanonood po ngayon, napakaikli, kung malaman lang po ng tao, napakaikli po yung buhay ng tao. Nasabi ng banal na aklat, mga minamahal, ang buhay ng tao ay napakaikli ng tulad ng Diyos sa damo na tumutubo, bulaklak na namumukadkad. At sabi ng awit 90, ang talatay 5 hanggang 6, inintulad ng Diyos ang buhay ng tao na damo na tumutubo at bulaklak na namumukadkad. Makita mo ang damo. Minsan may panahong sariwa. Subalit sa panahon po natin ngayon, even halos natutuyo na po yung damo, nasusunog. Yung bulaklak makikita mo talagang umaga, talagang namumukadkad, sariwa.
Subalit kinahapunan, minsan makikita mo talagang nalalanta lalo sa panahon po natin ngayon. Mayroong tao na namumutol, kumukuha. At sabi ng banal na kasulatan, ganun po, inaintulad ng Diyos ang buhay ng tao. Sabi ng Santiago, Kapitulo 4, ang talatay 14, inaintulad ng Diyos ang buhay ng tao na parang singaw. Na singaw na lumilitaw pagdakay napapawi. Ganun po ang buhay ng tao. Kaya sabi ng Kawikaan 27, ang talatay 1, na sabi ng Biblia, hindi po pwedeng ipaghambog ng tao ang araw ng bukas. Hindi po pwedeng masabi ng tao, tayo, malakas tayo ngayon. Amen? Katulad ng pangyayari sa panahon po natin ngayon, sa lugar ng Concepcion, isipin niyo po, habang nag-aaral yung mga dalawang estudyante, mga minamahal, biglang naramdaman niya yung grabing init. Mga minamahal ko, talagang na heat stroke hanggang nabawian ng buhay. Halos 10 po sila dyan po sa pinagkrusadahan po natin, mga minamahal, sa lugar ng Concepcion. Alam ba nila na darating ang ganung pangyayari sa kanilang buhay? Wala po silang sakit. Amen? Malakas po sila. Subalit, hindi nila alam, mga minamahal ko, na yung oras na yun, mababawi ang kanilang buhay. Katulad po yung nabasa po natin, yung magsasakang mayaman. Amen? Wala siyang panahon sa Diyos, kundi ang panahon niya kung papaano siya magkamal ng salapi. Dumami ng dumami yung kayamanan niya. Hindi siya pa nakontento, kundi sabi ng Biblia na nabasa po natin, yung kamalig niya, dahil maraming bungang inaani, binagbag niya po ito. Lalo siyang nagpagawa ng malaking bodega, kamalig, upang doon niya ilagay yung mga inani niyang bunga. Praise God. Very busy po siya, wala siyang panahon sa Diyos. Subalit, isang gabi, nasabi ng ating mga Panginoon, ikaw na haling, sa gabing ito, ihingin sa iyo ng Diyos ang iyong kaluluwa. Nasabi ng Biblia, yung pinagpagalan mo, yung kayamanan mo, mapapasa kanino kaya? Kaya po pala kapag ang tao po, mga minamahal ko, kahit gaano kayaman, gaano katalino, mga minamahal ko, kapag dumating ang kamatayan sa kanyang buhay, wala pong magagawa. Amen? Nasabi ng Biblia sa unang Timoteo, Kapitulo 6, talatay 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin namang tayong mailalabas na anuman. Kindly po, pakibasa sa unang Timoteo. Unang Timoteo, Kapitulo 6, talatay 7. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 7. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen? Kapag namatay pala yung tao, mga minamahal ko, hindi niya pwedeng dalhin yung kanya pong kayamanan, yung pag-aari niya. Katulad ng magsasakang mayaman na ito, na sabi ng ating wala Panginoon, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo. Yung pinagpagalay niya, yung kayamanan niya. Anong sabi ng ating wala Panginoon? Mapapasa kanino kaya? Walang kabuluhan pala. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Wala kang madadala. Kahit 1 sentimo, hindi mo madadala kapag ang tao po ay nabawian ng buhay. Purihin ng ating wala Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya.
Amen po ba? Ang buhay ng tao ay hindi nananatili. Yan po yung dapat malaman ng tao. Hindi pwedeng sabihin ng tao o tayo hindi pwede nating sabihin, bukas mag-a-abroad ako. Bukas gaganito ang gagawin ko. Hindi mo pala pwedeng masabi yan. Kundi sabi ng Baal na Aklat, kung dapat po palang sabihin po natin kung luluubin ng ating malapanginoon. Amen po ba? Let magsabi, praise the Lord. Dahil hindi natin hawak yung buhay, hindi natin alam kung ano yung ilalabas ng ibang araw. Kung ngayon malakas tayo, bukas hindi natin alam, lalo na sa panahon po natin ngayon. Amen? Nasa panahon pong ito, yun po yung sinasabi ng Biblia na redeeming the time because the days are evil. Samantalahin ng araw dahil ang araw ay masasama. Ito na po yung tinutukoy ng banal na kasulatan na sabi ng Biblia, darating ang panahong mapanganib. Ito na po. Ang panahon po natin ngayon hindi na po ligtas. Lalo na sa mga taong hindi naglilingkod sa totoong Diyos. Amen! Subalit, sa mga totoong anak ng Diyos na totoong naglilingkod sa ating malapanginoon na ginagawa ng totoo ang kalooban ng ating malapanginoon, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mangamba. Bakit? Mayroon kang Diyos na tagapagligtas. Amen! Anumang oras, anumang sandali, siya'y magliligtas sa atin, sa iyo, mga minamahal ko. Lalo na sa panahon po natin ngayon, napakainit po ng panahon. Yan po yung nararamdaman ng tao. Pinapaalala lang ng ating napakabait na Diyos na ang kanyang salita, ito po ay matutupad, ito po ay may katuparan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil sa panahon po natin ngayon, wala na pong pinag-iba nung panahon ng mga Sodoma at Gomora. Wala na pong pinag-iba sa panahon po natin ngayon. Amen? Nagliparan, mga minamahal ko, yung mga bakla at mga tomboy. Ang babae pwede nang ikasal sa kapwa babae. Ang lalaki pwede nang magsama. Kaya ang Diyos ay nagagalit, mga minamahal ko. Kaya pinapahintulutan ng Diyos ang mamasamang bagay na ito. Lahat magsabi, praise the Lord. Upang ang tao ay maghanap sa totoong Diyos. Hanapin ang totoong Diyos. Kaya salamat sa ating napakabait na Diyos. Sa lumipas na banal na kusada natin sa dako ng Conception, napakarami pong nabautismuhan. Amen? Sa panalangin nating minamahal, kagalang-galang natin po mga pastor, nung araw ng Miyerkules, pinagpala ng ating hindi natin sila sinundo. Sila'y pumunta dito sa banal na gawain ng ating Panginoon. Mga minamahal, palakpakan po muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Yung mga nabawian ng buhay, mga minamahal, doon sa dako ng Conception, kung sila po ay nakadalo sana sa banal na kusada ng ating Panginoon, kung mababawian man sila ng buhay, sila ay nabautismuhan, siya ay lumapit, nagpakumbaba, may posibilidad, mga minamahal ko, na sila po ay maliligtas. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Subalit, ang nakakalungkot lang, mga minamahal ko, maraming ang naligtas, maraming nabautismuhan, subalit marami ding hindi lumapit. Patuloy na nagmamatigas. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi alam ng tao, mga minamahal ko, na ang buhay niya sa daigdig na ito ay hindi nananatili. Ito'y pansamantalang buhay. Hindi ito ang totoong buhay na pinangako ng Diyos. Bakit? Ang tao po ay dumadanas ng kahirapan, dumadanas ng iba't ibang mga problema, mga pagsubok. Nagkakasakit ang tao, higit sa lahat, namamatay yung tao. Kaya malinaw na hindi ito ang tunay na buhay na pinangako ng Diyos. Mayroong tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan, na pupuntahan
na pagdating ng oras, yung mga totoong anak niya na mga totoong naglilingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya, sa mga viewer po natin, alam niyo po, napakasarap paglingkuran ng Diyos. Wala kang dapat ikapangamba, wala kang dapat ikatakot, kahit ang kamatayan. Amen? Kapag kayo po ay naging tunay na anak ng Diyos, kahit ang kamatayan, hindi mo ikakatakot. Mga minamahal ko, lahat magsabi, praise the Lord. Bakit? Sabi ni Pablo, sabi ng banal na kasulatan, sa Philippians chapter 1 verse 21, sabi ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Amen? Pakibasa po. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 1, ang talata po ay 21. Sapagkat saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Pakinabang pala sa mga totoong anak ng Diyos. Sa mga totoong magiging anak ng Diyos pa. Amen? Hindi mo ikakatakot ang kamatayan. Ito pala ay pakinabang pa. Bakit? Pagpikit mo dito sa lupa, pagdilat mo, nandun ka sa tunay na buhay. Kapiling mo ang ating napakabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen? Kaya napakasarap paglingkuran ang totoong Diyos. Mga minamahal ko, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikatakot na alam mo, mayroon kang buhay na Diyos na pinaglilingkuran na kayang magligtas, kayang mag-ingat sa bawat sa atin. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Yan po yung dapat pagandaan ng tao. Hindi po biro kung ang tao po ay mamatay. Itapon siya sa apoy ng impyerno. Mga minamahal, ang impyerno po ay hindi po nagbibiro. Nasabi ng Biblia, ang uod at ang apoy ay hindi namamatay. Mga minamahal, napakainit doon forever and ever. Wala na pong hanggang kaparusahan. Hindi ka na pwedeng magsisi. Amen? Hindi na pwedeng magsisi ang tao. Mga minamahal ko, kapag siya po ay namatay na hindi naglingkod sa Diyos, na namuhay na makasalanan, namatay, katulad ng mayaman na tao sa banal na kasulatan, si Lazaro at ang mayaman na tao sa banal na kasulatan, sila po ay parehong namatay. Nasabi ng banal na kasulatan, si Lazaro, siya po ay napakahirap na tao. Subalit siya'y tunay na anak ng Diyos. Mga minamahal ko, hindi naging gandang yung kahirapan upang hindi niya sundin ang kalooban ng ating Malapanginoon, upang hindi niya paglingkuran ng ating Malapanginoon na alam niya yung kanyang buhay dito sa daigdig na ito'y pansamantalang buhay. Amen? Kaya sa kabila ng kahirapan, karamdaman, praise God, siya'y nagpatuloy. Subalit ang taong mayaman, wala din siyang panahon. Katulad yung mayamang magsasaka. Mga minamahal, wala silang panahon na maglingkod sa totoong Diyos. Diyos nila yung kayamanan nila. Kaya sa madalit salita, sabi ng banal na kasulatan, pareho silang namatay, si Lazaro at ang mayaman na tao. Sa banal na kasulatan, sabi ng banal na kasulatan, si Lazaro pagpikit niya dito sa lupa, pagdilat niya, nandun siya sa langit, inaaliw siya ng mga anghel ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Subalit yung taong mayaman, pagpikit niya dito sa lupa, pagdilat na, sabi niya, mga minamahal ko, siya po ay naghihirap. Napakainit ang kanyang kinalalagyan. Yun po, yung impyerno, mga minamahal ko. Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi ka pwedeng magsisi. Hindi ka na pwedeng magsabi sa ating Malapanginoon, bigyan mo ba ako ng pagkakataon? Uli na ang lahat. Amen? Kaya sabi ng Biblia, sa ating lahat, sa lahat ng mga tao, mga minamahal ko, ito na po ang malayang pagkakataon na ibinibigay ng ating Malapanginoon sa atin, sa lahat ng mga tao. Kaya lagi nating alalahanin ng ating Malapanginoon ang nagbigay buhay sa atin. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Sabi ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talatay 1. Anong sabi ng banal na kasulatan? Alalahanin lagi natin ang ating Malapanginoon, ang may lalang sa atin. Praise God. Kung dumating man ang masamang bagay, praise God. Abang tayo nasa kabataan,
Praise God. Nasabi ng Biblia, lagi nating alalahanin ng ating wala Panginoon. Pakibasa po. Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagkat iyong sabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Amen.